Okay. Born again. Brad, Brother Mike. Ano ito? Ano mo? Okay. Huwag niyo po muna yan. Hirap nito. Okay na. Okay lang. Born again. Outside. The Bible. And kulang. And born again inside the Bible. Ito ho, mag-ingat. Kasi itong mga born again pakalat-kalat ngayon sa mundo, nasa 400 million na sila. Nag-start po dito. Charles kay Charles Fox Parham. Ito, Brother Mike, gusto ko ito ay maihayag sa iyo ito. Kasi hindi talaga papayag ang Diyos na madaya ka. Bakit ang Diyos gumawa ng paraan sa buhay mo? Kung ikaw'y nakalaan talaga sa impyerno, doon ka na talaga, hindi ka na pwede doon umalis. Kung ikaw ay nakalaan sa impyerno. Ha? Ito si 1901, ikaw ba ay nakaranas ng speaking in tongues? Napakarami po. Tinan mo ha, inamin. So, ang sabi nila, paninira ako daw pag nagtuturo, paninirang puri. Okay, tinanong ko ngayon yung mga pastor, oo daw. O di hindi paninirang puri, ginagawa sa church eh. Okay, ito, atin titingnan na, Brother Mike ha, salamat at inamin mo. Yung iba hindi naamin eh, kasi nagtatakip eh. So, ang ibig sabihin, yun pong born again, 1901, i-minus na nga natin. Kasi ang born again sa Bible, inside, sa Bible ay 33. Minus 1, 8, 68. Okay. Tingnan mo, Brother Mike, ha? Nakalipas po ang 1,800, lumabas yung counterfeiter ng born again outside the Bible. Marami akong mga pastor, ang daming membro, kino-cross-examine ko dito, hindi nila maintindihan kung ano ang kanilang isasagot. Ngayon, susubukan kitang tanungin, kung masagot mo, I salute you. Ibig sabihin, mas marunong ka sa kanila. Okay. Ito. So, ibig sabihin, ito yon. Sino ito? Si Charles Fox Parham. Doon kasi sa Bethel Bible College ni Fox Parham, mayroon si Agnes Osman. Nung si Agnes Osman ay nag-praise and worship sila, nag-start na nagsalita ng speaking in. Sa grammar, alam mo, yung word na in at saka off, preposition yan. Malaking pagkakaiba niya. Kasi yung in, anong, at yun ay known tongues. Ano itong, okay, akala ko tumawag eh. Ako nung tatanong, yung pa rin nangangamot. Kaya ako hindi na nag-book eh, para walang kakamot. Okay. Yung speaking in, na preposition, yan ay anong tongue. It is not the language of a person. It is not a dialect of a person. Correct? Sa Diyos daw nakipag. But, tinanong sa Satanas, pag tinanong mo kung anong example, ang isasagot nila Acts chapter 2. Basa. Tinan mo ha? Kasi sa Acts chapter 2, nag-appear yung tongue speaking. Ang tanong, yung mga Acts chapter 2, tongue speaking in or off? O, titignan natin. Acts chapter 2 verse 1. Sa what?
When the day of Pentecost. Teka muna, stop. Binanggit, Pentecost. Pentecostos. Yung word, Brother Mike, na, huwag ka na muna magbuklat, Brother Mike. Hayaan mo na, para ikaw ay makasubaybay. Mahalaga ito, masubaybayan mo yun. Okay. Now, yung word na Pentecostos, sa Greek yan, ang ibig sabihin, 50 days. Ano yung 50 days na tinutukoy dyan? Ang sabi ng Panginoon, nung siya umakyat, 120 mga apostoles kasama. Pag akyat ko, umakyat kayo sa upper room, kailangan 50 araw, hintayin ninyo ako. Kasi bababa ang Holy Spirit. That is the word. But when we talk about, Brother Mike, Pentecostalism, ikis yun. Sinong nagtatag noon? Ayun o. Pax Parham. Ibig sabihin, charismatic movement. Papansin ninyo? Charismatic movement. Hindi biblical. Brother Mike, nagsalita ka ng speaking in tongues. Bigyan mo ko example. Ano yung speaking in tongues? Sabi sa ni Apostol. Hindi, ikaw. Huwag yun siya apostol, wala kwenta yun. Ano yung tao yun, naniniwala ka doon? Apostol Pablo. Si Pablo? Okay. Diba? Binanggit nga sa 1 Corinthians chapter 40 na diba, pag magsasalita ng ibang wika, kailangan may mata-translate. Yun! Tama! Eksakto! So, ibig sabihin, hindi speaking in, he's speaking of. Halimbawa, Brad, anong lahi mo? Anong native mo? Anong native mo? Race mo? Pilipino. Anong klaseng Pilipino? Maraming Pilipino eh. Bisaya, Tagalog, Bicol? Sa Maynila po. Sa Maynila. So, Tagalog. Okay, Tagalog. Ako ay Hapon. Halimbawa, ako ay Hapon. O ako ay Bicol. Ako ay Bisaya. Magkatabi tayo, nag-praise and worship tayo. Ito yung sinabi ni Pablo ha. Ang sinabi ni Pablo accurate. Ang sabi ni Pablo, pag nagsalita ito, ita-translate. So, ibig sabihin, ikaw Tagalog, ako yung Bicol, nagsalita ako ng Bicol, nagsalita ka ng Bicol, sino mag-translate? Yan ang biblical. Hindi, in the morning. Hindi ganun. Hindi yun. Di ba napansin? Yung binasa natin, yun yung accurate na example. Ang problema, nito napakatuso nito eh. Gumamit siya ng speaking in tongues, anon to the speaker, which is, yun talaga ang doctrine nito eh, 1901. Para mapatunayan na ikaw ay born again, kailangan mag-speak in tongue ka. Pag hindi ka tunay na born again. Anong turo ni Pablo? Sa loob ng church, huwag kayong magsabay-sabay para sabihin niyo kay mga buang. Kailangan order. Pag nagsalita ng Bicol ito, in Tagalog, ang Bicol ay paliwanag niya. Mga kapatid, ang sabi ni kapatid ay purihin ang Panginoon. Halimbawa, Amerikano at saka Hapon, magkatabi, praise and worship. So, nagpapasalamat sa Panginoon. Nagsalita itong Amerikano ng Hapon. Anong trabaho ni Hapon? Yun yung biblical. Yun yung basahin natin. Okay? When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. And there appeared to them tongues as of fire distributing themselves, and they rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues. Stop. Pag filled ng Holy Spirit, natutumba o hindi? Hindi. Salamat at naintindihan mo. Ang filled ng Holy Spirit nangangaral. Yes. Ang sabi ng born again, natutumba.
Tandaan ninyo. Mag-ingat. Sige, tuloy. As the Spirit was giving them utterance. 5. Now, there were Jews living in Jerusalem, devout men from every nation under heaven. And when this sound occurred, the crowd came together and were bewildered because each one of them was hearing them speak in his own language. They were amazed and astonished, saying, Why are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we each hear them in our own language, to which we were born? Parthians and Medes and Elamites and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the districts of Libya around Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arab, we hear them in our own tongues. Yan nyo. So tama yung sinabi mo na mayroong interpreter. Pero yung turo ni Pax Param wala. Kasi ikaw din nakipag-usap sa Diyos. Kaya walang nakakaintindi sa iyo kung hindi ang Diyos. Remember, God is a God of order. It's not a God of confusion. Ang church ng Panginoon Hesus, ayos. Hindi yan nalilito. May nagpa-practice pa po ba? Okay, napakaganda niyan. Napakagandang tanong. Yan, napakagandang tanong. Pansinin ninyo, ha? Brother Mike, pag ang nahulaan na, hulaan pa ulit. Ulitin ko, ha? Baka nagkakaringgan tayong dalawa. Ikaw'y Tagalog, naiintindihan mo yung salita nagkakaringgan. Okay. Ang hula, baga, pag pinahulaan mo at nahulaan na, hulaan pa ulit. Hindi na. Mabasahin natin. Joel chapter. Ito yung hula. Ito yung hula. Sinabi ng Panginoon kay Joel. Darating ang panahon, church yun, na magsalita ng iba't ibang wika ang aking church. Basa. Joel chapter 2 verse 28. Okay. It Sige. will come about it will come about after this that I will pour out my spirit in whom I will put out my spirit in all mankind, and your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see visions. Ang tanong mo, pwede pa ba? Hindi na po. Kompleto ng Biblia eh. Kung ano yung order ng Hebrew, Aramaic at Greek, i-period na natin yun. Kasi ang gumagawa niyan, kulto, kay Satanas. Ito, kasi kung biblical yan hanggang ngayon, pinapractice yan namin dito. Ito ho yun. Ito ho yung mangyayari. Now, noong 1901, may tatlong born again. Born again, UPC, and oneness. Ito yun. Tatlo. Magtataka ka bakit? Alam mo ba yung UPC? Brad? Alam mo yung UPC? United Pentecostal Church. Yun! Mga nanghingi! Mga nanghingi sa basyon. Kasama ka ba doon? Hindi naman. Hakali kasama. Pag nakita kita doon sasabihin ko, huy! Ano ba yan? Ito. Ibig sabihin, born again, UPC, and oneness. Sinong oneness sa Pilipinas? Sino? Si Kibuloy. Kibuloy. Si Almeida. Dalawa lang. Dalawa lang ho. Pero marami na silang mga branches. Yung Maranatha, apostol yun. Ito yun. Ilang churches sa time na ito? 1901, ilan? Tatlo din. Black, Holiness Church, ano yung isa? Assembly. Assemblies of God, and Foursquare. Foursquare. Brad, ito yun. Pero ngayon, ang dami ng born again. Pansin mo? Ang dami na nagkalat ngayon. Kaya, nag-start dito. Ang lagi kong sinasabi, hey,
Alam mo sinasabi? Naantok na ba kayo? I-stop na natin to. Okay. Ang lagi mo sinasabi, ito ay santol. Santol ito. Ito ba pag umangat, mangga? Pag bumaba, mangga? Brother Mike? Santol pa rin. Santol pa rin! 1901, tumaas! Yun pa din! Hindi nagbabago yan! Worse pa! Worse scenario pa. Pansin niyo ba ga? Habang nabubuhay ang pastor na ito, susuwagin ko po ang maling aral. Kahit saan tayo makakarating. Sa totoo lang, grabe hoy, kawawa ang tao eh. Mayroon nga nabubuang. Alam mo ba ga, madaming mga wanis na buwang na. Pag may sakit, bawal magpagamot. Pray over. Pray over. Ang dami po na ganyan. Ang dami ko po nakausap. Kibuloy, ang dami na buwang sa kalsada. Pinagtinda niya. Hindi, bawal hong umuwi. Bakit? Pag umuwi, alisin ang pangalan sa aklat ng siya taga-pirmay. Ito yun. Kaya may plano ang Diyos sa buhay. Manatili. Mabuti nga't hindi ka namatay. Ilan taon ka ba ito? Kung namatay ka yung time na yun, 18 years. sorry. Hindi ako nagbibigay. Sorry. Nasa maling aral ka. Pag namatay ka, saan ka pupunta? Okay, basahin natin ang Matthew chapter 7. Anong nakalagay? Ito ang uso ngayon eh. Ito ang uso ngayon. Alam niyo ang born again kaya nakakuha ng maraming membro? Yan o. Yan sa born again yan. Sige, basahin natin. Matthew chapter 7, verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Oh, number 1. And in your name cast out demons? Number 2. And in your name perform many miracles? Oh, number 3. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Born again yan. Hindi man yan ginagawa ng Iglesia ni Cristo eh. Ayan o. Alam mo, Brother Mike, ang kalaban ng Biblia? Sino? RCC. Roman Catholic Church. Alam mo ang kalaban ng Kristyanismo? Born again. Nagpapanggap niya mga yan sa Diyos. Pag ginamit natin ang grammar ng Biblia, wala tayong oras. Pag ginamit natin ang grammar ng Biblia, shoot sa bilda, sa timbayan mga yan. O, ito pa. Sino ang, Brother Mike, sino ang nag-perform ng baptism of fire and baptism of the Holy Spirit sa church ninyo? Sino? Usually, di ba, pastor? Hindi maaaring ikaw. Membro ka lang eh. Pastor, tama? Ang lalakas ng apog ng mga yan. Ang tibay. Ang tibay, sobra. Ako ay hanga dyan. Sa Biblia po, ang nag-perform ng baptism of fire, baptism of the Holy Spirit, si Jesus Christ. Hindi ho tao. Ay hindi ngayon ho eh. Ang titibay ng mga pastor. Basahin natin. Matthew chapter 3, verse 11. Ah. As for me, I baptize you with water. Si John the Baptist yan. Okay. As for me, I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I. Oh, sino yan? Si Jesus Christ ho, at saka si John the Baptist, magpinsang buo. Ahid po si John the Baptist ng 6 months kay Jesus Christ. Nung ipinanganak po si John the Baptist, ipinanganak din po kasunod. Magkapatid eh, ang kanilang magulang. O, anong sabi? Sige. And I am not fit to remove his sandals. He will baptize you with Holy Spirit and fire. Pag sinabing, Brother Mike, na Holy Spirit, salvation, Ephesians 1:13, sealed by the Holy Spirit, salvation. Pag sabing fire, Gehenna, impyerno. Ang tibay ng mga pastor, sila magtapon sa impyerno, sila magligtas ng kaluluwa. Ay, yan ho ang
Yan ho ang mga bagay na nalilito eh. Nag-Bible study ako doon sa tiya ni Sister Tin. Nagulat sila. Bakit itong pastor na ito ay walang kudigo? Bakit alam lahat yan? Ang buong akala nila, kailangan natin ng kudigo para malaman natin ang katotohanan. Hindi po, kailangan natin Bible. Nagalit. Alam niyo po, lagi kong sinasabi ha, yung sanga, pag itinuwid mo yan ng matanda na, anong nangyari? Balik. Nasasapak. Tagalog ho, nasasapak. Okay. Ang sugat po, pag ay dumudugo at lapatan mo ng gamot na hindi angkop, mahapdi hindi. Pag nilapatan mo ng angkop na gamot, mahapdi hindi. Pero nagaling. Ang truth po, ang katotohanan po ng Biblia, pag sinabi mo yan, ang unang nagagalit si Satanas. Pero, pag hinipo ng Diyos ang puso, babaguhin ng Diyos yan. Wala pong taong pwedeng bumago sa buhay ng tao. There is only one book on earth that can change the mind of a person. The Bible. Yun lamang po. Kaya, dapat naintindihan natin ang ating galaw. Mag-ingat po tayo. Ang kalaban ngayon ng natin, born again. Kasi sila, mas masahol pa sila sa Diyos. Bago tayo magtapos. Brad, mayroon tinatawag sa Greek preposition na eis and ek. Ang ibig sabihin ng eis, pastor to Bible. Pastor to Bible. Let's say pastor ka. Yung sarili mo, ilagay mo sa Bible. So, daldal ka ng daldal, daldal ka ng daldal. Ito naman nakikinig, amen? Amen? Mayroong isang pastor, nakausap daw niya si Kristo kagabi. Pugot ang ulo. Sabi naman mo yung bro, amen! Praise the Lord! May isang babae na naginip daw siya. Nakausap daw niya si Kristo. Habang tumatahol ang tao, ang aso, ini-interpret niya. Ang sabi daw ng aso ay, maglingkod ka kay Kristo. Maglingkod ka kay Kristo. Nalingali ko tusukin ang mata. Sige, intaway. Interpret. Alam niyo, Brother Mike, may nabasa ka sa Biblia ang prophecy. Lalo sa Old New. May nabasa kang prophet. Nag-iingat. Kasi yung prophecy doon, epilosis. Yung isa, prophetia and prophetis. Yung isa ay epilosis. Next, maano natin? Matatats natin ang ating pag-aaral. Matuto tayo dito. Sinasabi ko sa inyo, hindi maring pahintuloy, hindi pahintulutan ng Diyos na tayo ho'y matuto sa salita ng Diyos. Basta tayo ho ay sama-samang mag-aral ng salita ng Diyos. Kailangan mag-share ho tayo. I-share ninyo ang salita ng Diyos. Wala hong inaatasan ng Diyos na mag-share kundi yung tunay ho na nagtuturo sa Kanya pong salita. Yan ho ang nais ng Diyos sa atin. Mamatay, subi! Wala tayong magagawa. Sabi ko sa inyo, walang failure, walang success sa ministry. Failure or success equals success. Wala. Panginoon Hesus nga, pinako na sa krus. Si Pablo, kinatay nila eh. Si Pedro, kinatay nila eh. Si Titus, kinatay nila eh. Ito yung mga nagtuturo sa Old Testament, sa New Testament, ng totoo. Wala ninyo. Wala tayong magagawa dito. Kundi, maninindigan sa katotohanan. Yun ho. Ang dami pa natin i-touch. Ito ho, Bible to pastor.
Kailangan nating intindihin ang katotohanan ni Kristo. Hindi pabayag si Kristo kay anak ni Kristo, ikay mangmang. Ikaw ay illiterate sa kanyang salita. No! Kaya mayroon tinatawag na gnosis and epignosis. Knowledge and deep and thorough knowledge. Yun ang hangat ni Pablo sa church. Ay hindi papayag. Brother Knight, thank you sa iyong presensya.